Siguro ang mas maganda ang PAGCOR alisin na nga talaga ang PAGCOR. Ngayon, ang sugalan, kailangan doon yung kita ng sugalan pupunta sa mga poverty alleviation program. Pero ang magre-regulate sa kanila yung bawat munisipyo na kinaroroonan ng casino. Hindi na yung parang nationalized na tama, no? Okay. So, ibalik natin doon sa ating original na pinag-uusapan, no? Itong value-added tax engineer, no? So, ibig sabihin mo ngayon na pinakamaigi na kung magkakaroon man ng value-added tax, dapat maging selective na lang siya, no? Hindi para sa lahat ng mamamayan. Kumbaga, mga luxury na lang ang lagyan ng malaking bat, gano'n. Hindi, kino-compare ko lang ang sistema sa Amerika at saka dito, no? Parang ang tamang actually ibabaan ng VAT, tapos itaas yung mga luxury taxes. Doon mo kukunin yung pera na nandun sa VAT, na invest na sa VAT mo ilalagay lahat. Yung pagkuha mo ng doon mo ilalagay sa mga luxury items. Ganun ang ginagawa ng karamihan na bansa. Para sigurado, ang matatax mo, yung talagang may pera. Hindi masakit masyado. Hindi yung isang kahig isang tuka, natataksan mo pa na malaki. In fact, ang sa baliktad yung sa mga mahihirap, meron silang mas maraming tax exemption. Halimbawa, ang sweldo mo below $30,000 a year. Tapos meron kang 3 anak, parang meron ka pang tax deduction dun sa mga anak mo. Meron ka pang subsidy para matulungan ka sa mga anak mo. Imbes na across the board yung VAT na magbabayad ka ng tax sa VAT. Ganun ang sistema na maganda ng yun nakaka-alleviate talaga ng poverty. At saka alam mo, ang problema nga ngayon napakarami nga nating mga tax, di ba? Pero bakit pagka may infrastructure na ginagawa, bakit BOT? Yung nga sabihin, nasaan yung mga pera ng gobyerno? At saka yung binibentang maraming asset ng government. Ngayon, kaya kailangan din talaga ng VAT na, kasi nung araw libre sana yung mga renta ng government offices sa kanilang pwesto. Nabenta na yung pwesto nila. Example nga andun sa Los Angeles, no? Nung dumating kami nung 70s, ang consulate ng Los Angeles kanila yung property. Tapos meron pa silang sobrang ibang property na pinapaupa. So, yung upa ng ibang property, nakakatulong sa overhead expense ng consulate. Ngayon, nabenta na lahat yun. Nangungupahan pa ngayon ang consulate. So, doon makikita mo na kaagad sa isang lugar kung ano nangyayari sa gobyerno. Nabenta na yung mga tapos dagdag pa ng VAT. Kung meron man nagawa, hindi rin pera ng gobyerno dahil build, operate, and transfer din. Doon mo makita ang pagsama ng kalagayan ng mga Pilipino. Kasi pag BOT, tulad niyan, yung sa SLEX niyan, BOT, di ba? Kita mo kung magtataas sila ng, sige, napakataas. Ilang porsyento? 250%. 250%. Sa piso, 250 na kagad. Yeah. Grabe, yan ang mga nakakalungkot sa BOT, So, marami tayong tax. Sino ba nag-invento ng BOT dito? Ewan ko kung sino. Pero ibig sabihin, magandang paliwanag, para wala tayong gastos ng gobyerno. Dayuhan na magpapatayo, mag-ooperate. Tapos, a certain na period, mapupunta na sa atin, tayo na mag-ooperate. Ang gandang pakinggan, di ba? Pero ang question ngayon, nasaan yung mga natin, tax? Ba't kayo Yun nga, yung nagpunta kami sa Subic, 3 beses yata kami nagbayad ng toll. Toll, di ba?
Samantalang ang Sa lapit-lapit CITEX, nun, ano? sa SLEX, sa NLEX, at saka sa CITEX. Oo. Yeah? Samantalang ang lapit nun, ano? No, Kino-compare ko nga nung ako nag-drive mula Chicago hanggang Los Angeles. layo nun, ha? About 2,000 miles yata. Oo. Dulot-dulo ng Pilipinas yun. Wala man lang ako nadaanan na May bayad. Toll, oh. Biruin mo yan, ano? Tapos ang luluwag pa ng highway. Samantalang dito, ng government. Makita mong comparison. Tama, ano? Okay, from Nards Romero of Angeles City. Sabi niya, Koyang Leno, napapansin ko ang mga Lopez Esmeralco ay walang bumabangga and even Phantom Dictator and the lefties ay atras ang mga yagballs sa takot. Mukhang kilala niya rin si Phantom Dictator, ah. Hindi rin lumalaban, eh. Hindi, kasi kung maganda ang deal mo, kasabwat ka na rin doon. Tsaka sa sistema dito kasi, mahirap kalabanin ang big money. Dahil karamihan, magagamit ng big money na suhulan yung magre-referee yung magiging protector nila. Sa banggaan nyo. Tama, ano? So, ganyang kasaklap, ano? So, ibig sabihin, yan po, ganyang kasaklap ang kalagayan ng ating bansa sa kasalukuyan. At yan ay siyempre obserbasyon yan ng Americans for a Better Philippines. Siyempre, sa kanilang pagsubaybay sa kung ano nangyayari dito sa ating bansa. Ngayon, siyempre, nasa atin. Pero ang mahalaga ay magkaroon din tayo ng sarili nating pagsusuri, di ba, engineer? Mm-hmm. At tignan natin kung totoo nga ba na nangyayari ang mga ganitong bagay. At syempre, kung totoo pala na nangyayari nga ang mga bagay na ito, siguro panahon na rin upang tayo ay magkaisa at manawagan. Syempre, unang-una, dapat magkaroon na talaga ng charter change upang mabago na ang mga sistemang bulok ng ating bansa. Tama ba, Engineer? Tama, exactly. Okay, Engineer, parting words. Thank you, Saldi and Jude, for having me, and thank you everybody for your participation. God bless. Okay, ano? At syempre, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Ano po yung mga ating mga nag-text sa atin. Maraming salamat po sa inyong mga text. Syempre, yung tumawag sa atin. Thank you very much, ano? At syempre, sa mga susunod pang ating mga programa ay abangan po ninyo. At syempre, gaya ng dati, magkakaroon po tayo ng mga malalimang obserbasyon po ng Americans for a Better Philippines sa mga nangyayari dito sa ating bansa, kung bakit patuloy ang kahirapan dito sa ating bayan. Magandang gabi po sa inyo lahat.